sa ating affordable housing program sa MHSD. Kabalay na Almansor, kabalay na Dato Nohas. Please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdulrauf Sami Gambar makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. Kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para magpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Okay. At yun ho ang ating napakahalagang paalala tungkol ho sa ating affordable housing program kung saan sa ngayon ang ating lokasyon ay nasa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte para sa ating Phase 2 at meron din tayong Phase 1 and Phase 3 na magkaharap dyan ho sa Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte. Ayan, para sa mga ating mga applicants na gustong malaman ng mga further details ng ating affordable housing program, maaari nang bisitahin ang ating Housing and Human Settlements Division sa MHSD. Diyan lang po sa, kagaya nabanggit sa ating patalastas, sa loob ng BGC sa Cotabato City. Okay? At ngayon ating tunghayan ang ating mga balita para sa ating 276th episode ng ating programang MHS Delivers para sa ating sa araw ngayon, June 18, 2026 and the 3rd of Muharram 1448. Ang ating headlines ngayong araw. Minister Ali ipatutupad ang patakarang zero tolerance laban sa red tape at pagkaantala ng mga proyekto. MHSD pinalakas ang kaugnayan sa LGU upang mabigyan ng tahanan ang mga pamilya ng mga martir sa Kapay. MHSD pinaunlad ang kagalingan ng mga kawani ukol sa paggawa at pag-publish ng infographics at AVP. At ang huli sa ating headlines, MHSD pinatibay ang pagsisikap upang mapaunlad ang pananahanan sa Poona Bayabaw LDS. Ang detalye ng ating unang balita magmumula kay Kabalay na Ria. Bilang isang matibay na hakbang upang mapabilis ang pag-unlad ng rehiyon, nakipagpulong si Ministro Zaidi C. Ali sa mga kontratista mula sa Lanao del Sur at Lanao del Norte noong 5 ng Hunyo 2026 at ginanap sa Sunburst Restaurant, Palao, Iligan City.
Kasama sa pagpupulong ng MHSD Lanao del Sur at nakatuon sa talakayan sa agarang pagkumpleto ng mga nagpapatuloy na proyektong pang-imprastruktura ng ministry. Nagpahayag ng matinding pagkabahala si Ministro Ali sa paghaba ng panahon ng pagpapatupad at binanggit na ang ilang proyekto ay umabot na sa 4 na taon bago natapos. Matagal nang naghihintay ang mamamayang Bangsamoro sa mga mahahalagang serbisyong ito. Panahon na upang may hatid ang mga ito ng walang karagdagang pagkaantala, pagdidiin ni Ministro. Nangako siya ng mga parepormang pang-administratibo bilang tugon sa pangangailangan ng mga kontratista. Pinapadali at pinagagaan namin ang aming mga pamamaraan sa ministry upang mapabilis ang inyong pagguha ng bayad at pagsasagawa ng inspeksyon. Bilang kapalit, kailangan ninyong makabawi sa mga tumagal na panahon at isagawa ang pagtatayo ng may lubos na katapatan. Sa ilalim ng aking pamumuno, hindi ko pahihintulutan ang mabagal na pag-usad, anumang uri ng pandaraya at red tape sa gobyerno, pagbibigay din pa niya. Malugod na tinanggap ng mga kontraktor ang bagong direksyon ng patakaran ng ministro at nangakong maghahain sila ng mga plano upang makabawi at mabawasan ang mga pagkaantala na sa konstruksyon. Pinuri ni Naif Bandera ng NNB Construction ang hakbang na ito at sinabing ang desisyon ng ministro na direktang makipag-ugnayan sa mismong lugar ng paggawa ay malaking tulong upang mapabilis ang takbo ng mga proyekto. Ang hakbang ng ministro na bumaba sa mismong lugar at makipag-usap sa mga kontratista ay napakalaking tulong sa pag-usad ng mga proyekto, wika pa ni Bandera. Sa kabilang dako, nangako si Aminuddin Naga na kumatawan sa FFJJ at Nome Construction na tatapusin ang kanilang proyektong pagtatayo ng 150 bahay para sa mga lumikas sa takdang panahon o mas maaga pa rito. At inalay ang pagsisikap na ito para sa kapakanan ng mga taong napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan na silang direktang makikinabang sa proyektong ito. Pinaalala naman ni Benjamin D. Alangka, Provincial Director ng MHSD Lanao del Sur, sa mga dumalo ang mahalagang papel ng lokal na pagsubaybay at binagyang din ang opisinang panlalawigan ay kanilang katuwang sa pag-unlad mula sa yugto. Bago pa man magsimula ang paggawa hanggang sa ganap na paglilipat ng mga natapos na proyekto. Sa pagtatapos ng pagpupulong, inihayag ni Ministro Ali na ang ganitong mga talakayan sa lahat ng kontratista sa buong rehiyon ay gagawing regular ng MHSD upang mapanatili ang bukas na ugnayan. Sa pamamagitan ng patuloy na pakikipagtulungan ito, masusunod at maisusulong natin ang pinalakas na 12-point agenda ni Punong Ministro Abdul Rauf A. Makakwa para sa mas matatag na Bangsamoro. Pahayag pa ng Ministro. Ako po ang lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, magbabalik. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD pinalakas ang kaugnayan sa LGU upang mabigyan ng tahanan ang mga pamilya ng mga martir sa Kapay. Sa pamumuno ni Minister Zaidi Ali, pinagtibay ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM, ang pangako kasama ang Local Government Unit o LGU ng Kapay, Lanao del Sur, na napataas ang antas ng pamumuhay at paninirahan sa nasabing bayan sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement o MOA noong Hunyo at 13 taong kasalukuyan. Ang gawaing ito ay isang mahalagang hakbang para sa katuparan ng proyektong Construction of 50-Unit Housing Resettlement Project funded under the General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2026. Binigyang diin ni Ministro Ali ang kahalagahan ng paglagda na nakatuon sa pagtulong sa mga pamilya ng MILF at MNLF na nag-alay ng kanilang buhay upang makamit ang kasalukuyang kalagayan at kaunlaran na tinatamasa ngayon ng rehiyon.
Ayon sa kanya, ito ay isang mahalagang tungkulin at pananagutan at hindi parangal o gantimpala lamang. Ipinabatid din niya sa katuwang ng LGU at sa lahat ng dumalo na patuloy at pinahihigting ng ministry ang pagkikipagtalakayan sa mga kontratista upang mapabilis ang pagtatapos ng mga kasalukuyang proyekto sa buong BARM. Sa kabilang dako, si Hamza Gauraki, dating alkalde ng bayan ng Kapay, ay nagsalita sa ngalan ng kasalukuyang alkalde na si Honorable Aida Kapal Gauraki. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa MHSD at nangakong gagawin ng LGU ang lahat ng kailangan upang matugunan ang mga pangailangan at mapaganda palalo ang proyekto. Inanunsyo naman ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim ang mga itatayong pabahay ay may pinakabagong disenyo at ang Kapay ang unang makikinabang nito sa pamamagitan ng nasabing proyekto. Binanggit din niya na sa tulong ng LGU at suporta ni Ministro Ali, tiyak na magtatagumpay at uunlad ang gawain. Isinagawa ang formal na paghukay sa lugar o ang groundbreaking ceremony para sa proyekto matapos ang pangwakas na mensahe ni Director Suharto Wahab ng Technical and Regulatory Service o TRS ng MHSD. Ipinahayag niya ang pag-asa na matatapos ang proyekto sa lalong madaling panahon, habang tiniyak na susundin ng buo ang mga plano at pamantayang itinakda. Nilikha rin niya ang isang acronym para sa pangalang Kapay na tumatayo bilang kapayapaan sa pamamahala na may integridad. Ang paglagda sa MOA ay mahalagang bahagi pang matiyak ang makabuluhang pagsasakatuparan ng proyekto para sa kapakinabangan ng mga itinagdang benepisyaryo. Ito ay sumusuporta sa agendang mas patatag na Bangsamoro ng pamahalaan ng BARM sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf Makakua. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-ulat. At para naman sa detalye ng ating ikatlong balita ngayong araw, MHSD pinaunlad ang kagalingan ng mga kawani ukol sa paggawa at pag-publish ng infographics at AVP. Narito si Kabalayna Hamsi. Napalakas ang kakayahan ng mga pangunahing kawani mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, matapos makibahagi sa training workshop on effective production and publication of infographic and audiovisual presentation or ABP na ginanap sa Blue Lotus Hotel, Davao City noong ika-9-11 ng Hunyo taong kasalukuyan. Tinanggap ni Salembay A. Abdullah, Head ng Information and Communication Section or ICS sa ilalim ng Office of the Minister Zaidi Siali, ang mga kalaukat ipinahayag ang opisyal na pagsisimula ng programa at sinabing ang infographics at audiovisual tools ay makapangyarihang tulay sapagkat pinapadali nito ang mapag-unawa sa mga datos, ginagawang bisyon ang mga plano at inspirasyon ng mga tagumpay na matapos. Tulad ng hinihimok ni Minister Ali, alalahanin natin ang mga kahalagaan ng pagpapalaganap ng mga halagang informasyon at pangyayari at ng mga kinakailangang makabulong informasyon sa Bangsamoro at sa mundo. Dahil nararapat lamang nilang malaman ng mga ito. Ang pagsisikap na ito ay bahagi ng ating suporta sa agendang mas matatag na Bangsamoro ng gobyernong BARM. Sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua, wika pa ni ICS Head Abdullah. Samantala, pinuri ni Director Salim C.D. Muna ng Operation and Management Service ang mga kalahok at inabangan ang mga resulta ng aktibidad na magpapasimula ng infographic sa inaharap upang may paalam sa Bangsamoro ang mga serbisyo at proseso ng MHSD. Naisip niya na mga susunod na kalintulad ng training ay dapat ding may sama ang mga provincial offices upang mas mahusay na makipag-ugnayan sa iba't ibang dialekto na sumasailalim sa komunidad. Para sa mga susunod na henerasyon ng Bangsamoro, mahalagang idokumento ang nakaraan at kasalukuyan habang naghahanda upang idokumento ang mga kwento ng hinaharap, diin pa ni Director Dimuna.
Sa unang araw, ginanap ang mga pangunahing gawain kung saan sinukat ang kaalaman ng mga kalahok sa infographic sa pamamagitan ng isang pretest. Kinabukasan, pinakilala ni Sherwin B. Manuel, Concurrent Head of the Communication Advocacy Unit and Procurement Head of the Mindanao Inclusive Agriculture Development Project of the Department of Agriculture, ang mga kalahok sa pangunahing prinsipyo ng disenyo na binigyang din ng kahalagaan ng pagbabalanse ng datos at estetika. Sa gabay ni Manuel, lumikha at nagpakita ng mga kalahok sa kanilang sariling mga infographic na nakaangkla sa kanilang mga aktibidad at serbisyong ginawa gamit ang Canva, isang libreng online graphic design tool. Sa huling araw, tinalakay ni Ferdinand B. Cabrera, freelance multimedia journalist and founder of Kutang Bato News, ang mga pangunahing kaalaman sa ABP at mga pangunahing kaalaman sa proseso ng production. Gamit ang mga output ng infographics sa nakarang araw, gumawa at nagpakita ang mga kalahok ng isang maikling ABP. Inedit ito sa pamamagitan ng CapCut, isang libreng at all-in-one video editing software. Ang aktibidad ay pinangunahan ng ICS bilang bahagi ng serbisyong suporta ng ministry para sa pagpapahusay ng technical na kaalaman at kasanayan tungo sa mas mahusay na pagganap. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, Punilingkod Damsari Pala nagbabalita. Maraming salamat kabalay na Hamsi sa detalye ng ating ikatlong balita. Samantala, para sa detalye naman ang ating ikaapat at huling balita ngayong araw, MHSD pinatibay ang pagsisikap upang mapaunlad ang pananahanan sa Poon na Bayabaw LDS. Nagbabalik si kabalay na Ria. Bilang bahagi ng pagsisikap na lalo pang mapabuti ang kalagayan ng paninirahan sa Puno, Bayabaw, Lanao del Sur, nilagdaan ng Ministry of Human Settlements and Development ang MHSD, ang housing arm ng BARM sa pamumuno ni Ministro Zaidi C. Ali. Ang Memorandum of Agreement o MOA kasama ang lokal na pamahalaan noong 13 ng Hunyo ngayong taon. Ang paglagda ay partikular na isinagawa para sa pagsasakatuparan ng construction of 50-unit housing resettlement project with solar-powered water system level 2 sa nasabing bayan na pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro, GAAB 2025. Sa kanyang mensahe, muling binigyang diin ni Ministro Ali ang mahigpit na pagpapatupad ng ministry upang matiyak na walang pagkaantala sa pagtupad ng kanilang tungkulin, lalo na sa mga proyektong pabahay. Tutulungan namin kayong isulong at subaybayan ang inyong mga alalahanin tungkol sa paninirahan kasama ang mga kaugnay na ahensya, sapagkat ito ay nakatuon sa pagsasakatuparan ng pinalakas na 12-point agenda para sa mas matatag na Bangsamoro, pahayag ni Ministro Ali. Sa kabilang dako, taus-pusong nagpasalamat si Honorable Janina D. Pandi, alkalde ng Puno, Bayabaw, sa MHSD dahil isinama ang kanilang mga mamamayan sa mga nakatakdang makikinabang sa proyekto. Handang-handa na ang aming lokal na pamahalaan pagdating sa lupang pagtatayuan, mga kagamitan at iba pang kailangang ambag para sa pagpapatupad nito. Lubos ang aming kagalakan at gagawin namin ang lahat upang maging matagumpay ang proyektong ito, wika pa ni Mayor Pandi. Dinagdag naman ni Bangsamoro Director General Esmael W. Ibrahim na ang proyektong ito ay kabilang sa mga pangunahing proyekto ng pamahalaang BARM na sinimulan ni dating punong ministro Ahod B. Ibrahim at ipinagpatuloy at lalong pinalakas ng kasalukuyang punong ministro na si Abdul Rauf A. Makakua. Nagpahayag naman ng buong suporta si dating alkalde Dr. Lampa I. Pandi sa mga programa ng pamahalaang BARM at sinabing sa pamamagitan ng mga ganitong gawain ay makabubuo ng mga bago at maunlad na pamayanan. Ipinagkaloob din ni Ministro Ali sa lokal na pamahalaan ang mga teknikal na plano at talaan ng mga gawain sa panahon ng programa. Ang mga dokumentong ito ang magsisilbing gabay sa pamantayan sa aktual na pagtatayo ng mga pabahay at ng water system. Sa
Sa pagtatapos ng aktibidad, binigyang diin ni Director Suharto S. Wahab ng Technical and Regulatory Service ng Ministry na ang proyekto ay hindi lamang tungkol sa pagpapatayo ng mga gusali, kundi higit sa lahat ay tinitiyak nito ang katatagan ng mga estruktura at ang pagsunod sa lahat ng itinakdang plano at pamantayan. Ang aktibidad ay naglalayong matiyak ang makabuluhang pagtatapos ng proyekto para sa kapakinabangan ng mga pamilyang benepisyaryo bilang suporta sa agendang mas matatag na Bangsamoro ng pamahalang BARM sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Juwayria bint Emran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating ikaapat at huling balita ngayong araw. Magbabalik kami pagkaraan lamang ng ating maikli sa balit napaka-importanteng paalala tungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. Kabalay ng Almansor, Kabalay ng Altratonojas, please take it away. Mga biktima ng hidwaan, kalamidad, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects ng Ministry of Human Settlements and Development na libreng makakabenepisyo sa mga nangangailangang beneficiaryo. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tinututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero hindi pa kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Zaidi C. Ali at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ng pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City. MHS delivers. At yun ho ang ating maikli, subalit napaka-importanteng paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program sa MHSD kung saan umaabot na sa 6,171 housing units ang ating ini-establish sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o sa BARM. Mula sa ating mainland, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Lanao del Sur, Special Geographic Area, hanggang sa ating island provinces, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dadako na sa ating IPH at ang ating HSF ngayong araw na ito. Ano kaya ang baong trivia ng ating kabalay na si Ria para sa ating episode ngayong araw? Kabalay na kabaray. Kabalay na Ria. Ibigay mo na yan sa amin. Kabalay na Ria. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo sa segmentong IPH, ang impormasyong pabahay at hanap buhay, kung saan ang ibibigay ko ngayong araw na ito na alam nyo ba ay patungkol sa Cotabato Trench. Ay, meron palang trench. Okay, sige. Sa itong nakalipas, naramdaman natin sa Cotabato or at least sa general area ng Maguindanao del Norte at del Sur ang aftershocks, ang impact ng malalaking magnitude ng earthquake sa ating mga kabalay na taga General Santos at Davao areas. Yes. At ito ay ito ay karamihan ay matetrace po sa Cotabato Trench. So habang nangangamba ang Pilipinas sa West Valley Fault, isang mas malaking banta ang nakatago sa dagat Celebes, ang Cotabato Trench. Ang kamakailang magnitude 7.8 na lindol ay nagpapatuloy na hindi ito natutulog. Ang istrukturang ito rin ang sanhi ng mapaminsalang magnitude 8.1 noong 1976 Ang pinakamalakas so far. at 8.3 noong 1918, which is even earlier. Oh, yeah. Ang paggalaw nito sa pagtulak ay marahas na nagpapagalaw sa sahig ng dagat na lumilikha ng malakas na tsunami sa loob ng ilang minuto. Malakas ang impact nito dahil maliit na urong lang sa
ilalim ng dagat ay nagkakaroon na tayo ng tidal waves at iba pang epekto sa dagat. And then dahil sa pagbabago ng levels ng dagat, kaya natin nararamdaman ang itong nakalipas na malakas na ulan na patay sindi sa Patay sindi, oh. malakas na ulan na biglang bigla-bigla na lang nangyayari, tapos bigla-bigla rin hihinto. natatapos. Hihinto. At wala tayong masyadong kapangyarihan para hindi para mag-stop ang Cotabato Trench. The best na magawa natin is maghanda sa impact ng Cotabato Trench. Kaya't malaking example ang Davao City nung panahon nung malakas ang guho, at makita natin na karamihan ng mga struktura nila ay nasa minimum damages ang mga malalaking gusali. At kung hindi mapansin doon dahil malakas ang zoning ordinances nila, malakas ang building codes nila, at kumbaga grabe ang pagtasa sa quality ng kanilang mga struktura. And inshallah, hindi siya, hanggang aftershocks pa lang ang ating Cotabato City, ang ating Sultan Kudarat, ang ating Maguindanao. And Sana hanggang doon na lang. sana hanggang doon na lang, pero Inshallah. para masigurado natin na pinaka-minimal ang ating damages, siguraduhin nasa sapat na lakas ang ating mga struktura, nasa building code po ang ating minimum requirements, at least makakaya, hindi bigla-bigla lang maguguho ang ating mga pabahay or mga buildings sa mga malalakas na earthquakes, dahil ayaw man natin tanggapin, earthquake prone po ang ating Mindanao. And instead na maghingi na lang na hindi siya mangyari, much better na humanda na lang in case mangyari po siya ulit. Kaya Yes. tayo po lahat ay mag-ingat at makialam sa ating mga LGUs, mga local government units, kasi sila po yung isa sa mga main sources ng pagsigurado na nasa status quo ang ating mga pinapatayong struktura. MHSD mismo, may mga standards din tayo sa kung paano natin pinapatayo ang ating mga buildings, mga training centers, mga pabahay, na siguradong hindi lang bigla-biglang maguguho sa pinakamaliit na earthquake. And with that, yun po ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay. Ayan, thank you so much. Yes. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa ating IPH, kung saan nalaman natin ang tungkol sa Cotabato Trench. Kung inyo maalala, last episode natin, parang ibinahagi ni Kabalay na Hamsi kung ano mga dapat gawin, no? Kapag may lindol, di ba? Mahalagang malaman ang tamang impormasyon para tama ang ating paghahanda at, of course, ang ating pag-react doon sa mga mangyayaring ganito na talaga pong hindi natin inaasahan. Nangyayari ito sa mga panahon na pinaka hindi inaasahan. Nobody knows. That's right. Nobody knows when will it happen. Only Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So thank you so much again, Kabalay Maria. And from your end, let us now proceed to listening to the HSF. Ano nga bang tips? Ang bawa naman ng ating kabalay na si Hamsi, ibigay mo na yan sa amin. Yes, Ma'am Sally, at para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ating pag-uusapan naman ngayong araw ang isang simpleng gawain na may napakalaking epekto sa buhay ng ating kapwa. Ito yung pagdodonate ng dugo. Yes, Ma'am Sally. Ngayong buwan ating ginugunita ang Blood Donation Awareness Month upang palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalaga ng voluntaryong blood donation. Maraming pasyente sa mga ospital ang nangangailangan ng dugo araw-araw dahil sa aksidente, operasyon at panganganak at iba pang mga karamdaman. Totoo. Yes, at sa mga oras na ito, isang bag ng dugo ay maring maging pag-asa na magbibigay or magiging daan upang makaligtas ng isang buhay. At bukod sa pagtulong sa kapwa, may mga benepisyo rin na ang blood donation sa ating kalusugan. Kaya alamin natin kung bakit nga bang mahalaga ang pag-regular na paatligtas na pagdodonate ng dugo. Narito ang mga ilang benepisyo ng pagdodonate ng dugo sa ating kalusugan or sa ating katawan. Unang-una dyan ay nakakatulong ito sa pagligtas ng buhay. At pangalawa, nakakapagbigay ng libreng basic health screening bago ang donasyon. Pangatlo, tinutulungan ang ating mga katawan na makabuo ng bagong blood cells. At pangapat, nagdudulot ng magandang pakiramdam dahil sa nakakatulong tayo sa kapwa. At mga dapat gawin before tayo mag-donate ng dugo, matulog ng sapat, hindi bababa sa
6 hanggat 8 oras bago mag-donate. nako. Yes, so wag po tayo mag-donate ng puyat kasi hindi po kondisyon ng ating mga katawan. Okay. At kumain ng masustansyang pagkain bago pumunta sa donation site. Uminom ng maraming tubig upang maiwasan ng dehydration, iwasan ng pag-inom ng alak before tayo mag-donate. Totoo. At magdala ng valid ID at maging handa sa health screening. Siguraduhin ikaw ay nasa mabuting kalusugan at walang nararamdamang sakit before tayo mag-donate. At para sa mga nais maging blood donor at makatulong sa ating mga kababayan nangangailangan, bisitahin lamang ang official na Facebook page ng Ministry of Health BARM upang malaman ang kanyang schedule at lugar kung saan magaganap ang blood donation activities. At mga dapat gawin after tayo mag-donate ng dugo, unang-una dyan magpahinga hanggang 10 to 15 minutes pagkatapos mag-donate upang makabawi ang ating mga katawan. Uminom ng maraming tubig at iba pang mga fluids sa loob ng 24 oras upang makaiwas sa dehydration. At kumain ng masustansyang pagkain, iwasan ng mabibigat na gawain, pagbubuhat. At iwasan muna ang matinding ehersisyo, magpahinga muna tayo. Kailangan ng ating katawan ng rest after natin mag-donate. Huwag agad manigarilyo o minom ng alak. Panatiling malinis at tuyo ang bahagi ng braso kung saan tayo tinurukan. Yun. At kapag nakakaramdam ng pagkahilo, panghihina o pagsusuka, agad na umupo at humiga at uminom ng tubig. Kung hindi mawala ang sintomas, magpakonsulta agad sa health workers or mga doktor. At tandaan, isang bag ng dugo ay maaaring maging pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng isang tao. Sa ating komunidad dito sa Bangsamoro, patuloy nating isabuhay ang diwa ng bayanihan, pagkakaisa at pagtutulungan. Tandaan, sa health and safety first, ang pag-donate ng dugo ay pag-donate ng buhay. At yan po ating maikling segmento ng Health and Safety First, Best Health is Our Greatest Wealth. Ako pong nilingkod Bangsamoro Sari Pala. At ganun po kahalaga ang blood donation. Ang pagbibigay ng ating dugo, hindi lahat ha. Yung pwede lang makuha ang dugo Yung sa pwede atin. lang po, sa atin. Alam po ng Ministry of Health kung paano gagawin yan. Yung mga binigay ni Hamsi, dapat tandaan natin para ho ma-ensure, matiyak natin na yung binibigay nating dugo ay pinakamaganda para doon sa ating pagbibigyan. At syempre yung katawan natin, safe at maging malusog pa rin. Yes po. At may initial Yes. screen din po Sari before sila magpapadonate. Libreng That's right. check-up na din po. Oo, totoo. At baka libre na rin malaman mo kung anong blood type mo. Diba? yeah. No? Kabalay na Yes, Hamsi. Sige. Thank you so much. PDS namin napalagay. May mga naglalagay sa PDS na hindi naman talaga nakuha na ng blood Diba? type. Siyempre wala dito yun. Okay. Maganda po yun. Kung no, sa inyo, napakyawin nyo na. Mag-donate ang dugo, kukuhanan ka ng blood type, diba? Dalawang purpose na hit mo into one activity. So, sige. Para sa ating MHS causes na atin na po ang gagawin sa ngayon, sa pagkatapos ng ating IPH at ang ating HSF, narito pa rin ang ating kabalay, naghihintay sa atin para pag-usapan natin ang ating topic na yung preparation for budget call. Mashallah. Okay, kabalay na Ria, kabalay na Hamsi, babalikan natin si kabalay na Dong. Ding Dong, ang kompletong pangalan po ay John Anthony Ocumen. Ocumen, no? Itatama ko ng ating kabalay, no? Kabalay na Ria. Ang ating kabalay na kasama para talakayan ang topic ng preparations for budget call. You know him, you love him, no one missed him until today. Ang ating head ng internal planning section, hindi si Ding Dong Dantes, ang ating very own John Anthony M. Ocumen. Welcome back, Kuya Ding Dong. The ever busy at pinagmulan ng katagang Not dear a speck of stress heads. on this man. Walang ka-stress ito. Sige. Kabalay na Dong, unahin natin, I would like to ask you, how are you today? I'm nalilito ko kung Mag-microphone ka, sabihin ko ba Kuya yung Dong. totoo. Mag-microphone ka. Sabihin ko ba yung totoo? Hindi. Totoo. Pero okay naman po ako. Okay Yay, naman po ako. alhamdulillah. Happy naman ako. Okay naman so far at syempre, lagi na nating alam kung gaano ka-busy ang kanyang seksyon. Teka lang, may naka-on ba? Okay. Busy ang kanyang section sapagkat nako, kung ating pang binabanggit, ito ang utak ng ating ministry, ang ating internal planning section. At dahil dyan, kamusta naman ang iyong section sa ngayon? Ang IPS, medyo konting magbabahagi ng iyong section. Ano nga ba itong IPS na ito? Konti lang talaga. Konti lang talaga. Sige, so may konting adjustments kasi nga konti, no? Konting adjustments po. Pwede rin marami. Marami kasi tayong naging, just for the first semester, marami tayong changes ng sali. That's So, right. we have adjustments.
policy directions and such. But overall, I'm very happy kasi meron na po tayong approved na last year pa planning officer 2. So makakadagdag yun sa team. So even as of now, no, yung masasabi ko Ma'am Sally na kahit konti kami sa team. Ilan ba kayo exactly? Exactly, the numbers are 4. 4 lang kami. Ang dami niyo. Oo. But Di ba may mga hiniram ka pa dyan sa apat na yun? mga hiram, no? So kahit saan naman po Ma'am Sally. So but overall po Ma'am Sally, we're I think okay kami sa team. Malaking tulong kung makaka-hire tayo ng additional staff. So magiging 5 kami. Yeah. So that it will grow, di ba? The more it grows, kabalay na Ria, mas maraming magagawa at mas makapadali ang mga gawain. Yes po, tama. Okay, sige. So, tayo ho, dadako sa ating meet ng ating usapin. Ngayong araw na ito, ano nga ba itong budget call na ito, kabalay na Dong? Ano ang importansya nito? At syempre, kailan na sinasagawa ang budget call? Yan ba ay monthly? Sige po. So itong budget call po, hindi po ito bago sa atin sa government office, no? Oo. Ang very important thing to understand about budget call is ito yung parang sign, no? Panawagan ng MFBM, officially a memorandum from the MFBM, Finance and Budget Ministry na ito, para doon sa pag-prepare sa mga ministries, offices, agencies na mag-ready na tayo, mag-ready na tayo for our budget proposal for the next fiscal year. So dito nakalagay sa budget call kung kailan gagawin yung mga budget hearings. Okay. Ano-ano yung mga kailangan nating i-asalang-alang para dun sa documents na kailangan i-submit. Nakalista na? Yes po, pati Okay. scope, no? So maganda dahil every year nag-improve po yung memorandum Okay. at nakikita natin na na-apply yung mga, kasi may mga may mga hinihingi tayong considerations from or different suggestions, offices, no? suggestions. Oh. So ina-apply po yun. Yun po yung maganda dun sa budget call kasi na-apply na siya. At siguro ang pinaka essence nung budget call talaga Okay. dito kasi parang clear Ma'am Sally. Importante makita dun kung yung clear na ano ba dapat isasubmit ng MHSD or ng iba't ibang offices pagka nagsubmit ng budget proposal. Of course, yung mga alignments, priorities, and so on, ano yung mga attachments na kailangan. Totoo. So, yun po yung Parang marami. overview ng Parang marami-rami ang mga inihahanda, no? Kabalay na Dong, lahat ba ng ating mga bangsamoro ministries, offices, and agencies ay kabahagi sa budget call na ito? Tama po Ma'am Sally. Lahat po tayo, lahat po ng Wala exempted, no? lahat po ng attached agencies kasama po talaga sa budget call. Okay. So usually, kabalay na Dong, anong mga buwan nangyayari itong budget call na ito? Kailan sinasagawa ng MFBM yung budget call? Usually po, sa first quarter yan, at for the past years, February po ini-issue yung budget call. February. Yes po. Tapos ang ating schedule, magsa-start po yung budget hearings ng June 1 for this year. Okay. Ang MHSD po ay naka-schedule on July 9 Yeah, in that's the right. morning po. Dito lang po sa office po ng MFBM. Originally, di ba? The schedule was supposedly June 15. Pero dahil sa nangyaring pagyanig, Opo. na medyo canceled muna yung mga Medyo. office works. Medyo, 2 araw yata yung na-cancel, no? Yes po. Yung yes po. trabaho sa opisina, of course, kailangan po natin ma-check muna kung safe na ba napuntahan natin or magstay tayo doon sa ating mga opisina. Kabalay na Dong, no? So, na-move siya. Depende po yan sa availability ng lahat ng mga tawag dito, opisyalis na kailangan doon. Bar MOAS po. Bar MOAS, no? Pati yung mga taga-MFBM na rin. Opo. During, sila. no? Opo. During budget hearing, of course. At dahil dyan, kabalay na Dong, hindi talaga madali mag-prepare, no? Kabalay na Ria, para sa ating budget call na ito, yung mismong budget hearing. So ano yung ginagawa ng ating ministry, ang MHSD, ng mga strategies para mas mapadali at mapabilis ang ating paghahanda? Sa MHSD Ma'am Sally, ang kinaganda nung ginagawa natin ngayon, shout out pala sa Technical Working Group, Yes. led by Ma'am Nasiba Pangka. Siya yung head ng TWG, Yes okay. po, ng TWG. So
meron po tayong ginawang committee para lang po tutukan itong budget Totoo proposals yan, natin. oo. So ang isa sa naging parang strategy po natin ngayon, first ever nagkaroon tayo ng Plans and Budget Conference. Ginawa po natin to nung March, and then nasundan po ng mga consultation meetings for the next month Consultation with the heads with the provincial offices, with our service directors, Okay. including our during that time our OIC minister, no. At meron din po tayong ginawang mga presentation meetings with the Mancom. Okay. Opo, tapos as of now ang MHSD po, ready po tayo dun sa mga documents na meron That's tayo, right. no. Yun yung maganda, kaya tayo na schedule ng mas maaga. Kasi ready na nga tayo, di ba? Yes, ready na po tayo. Sa mga strategies din po, ang napansin ko na parang effective sa MHSD right now ay ito na, kasunod ng transition natin to our acting minister is itong sinundan natin ng dry run na, Yeah, totoo yan. may kasamang provincial offices. Unlike before, They're before very our present, dry run na kasama lang is regional heads Yeah. lang eh. So, eto Division ngayon, heads, yeah. division correct. heads yun. Ngayon po, ang pinaka nakita naming effective is we include dapat talaga yung provincial Totoo offices yan. sa ating dry run activity. So yan po yung mga nakikita naming I think naging effective na ano sa Tama. Kasi yung ating provincial offices, yun yung direktang may kaugnayan doon sa mga sa grassroots. Siyempre, sila ang pagmumula ng ating baseline data kung ano bang pangangailangan ng kanilang mga probinsya. At siyempre, direktang nakikipag-ugnayan sa mga stakeholders Tama po. sa ating ground, sa provincial offices. Okay, and then, tawag dyan, if I remember it right, Kabalay na Dong, special mancom, di ba? Yung ginawa natin, Kasama na yun yung sa last day, ang ating dry run for our Dry technical budget hearing. Ang galing yung estratehiya, no? At napakahalaga rin, Kabalay na Dong, based on my observation, dahil kabahagi rin tayo no, sa ating mga dry run at consultation, importante po talaga yung isinasagawang pagpupulong with the different heads ng divisions at syempre, yung mga service directors natin, no? Doon kasi, on the spot, nakukuha natin, na naiintindihan natin at kung meron man tayong dapat baguhin, di ba Kabalay na Dong, automatic. may decision agad. May decision Reaction agad. agad. And of course, ang maganda pa is kung present yung ating top management talaga. Aside from directors, yung ating trio. Yes po. Trio of leaders. And take note, yung ating Mancom meeting talaga pong tinapos ng ating mga leaders ang ating especially our minister talagang from day 1 up to day 3. He was present during our Mancom meeting. At syempre, kung meron kang ginawang mga strategies, sabi ni Kabalay na Dong, isa doon yung pagkakaroon ng ating Technical Working Group, TWG, na pinangunahan, syempre, kayo rin yun, pinangunahan ni former chief ng ating Admin and Finance, si Nak Nasi, Nasiva Pangka, and of course, all the members ng ating Technical Working Group, yung mga meetings natin, ano naman yung mga challenges na kinakaharap ng TWG at kabuuan natin sa ministry during our preparation for the budget hearing. Actually po, Ma'am Sally, yun po kasing nangyari sa MHST for the first semester ay duman tayo sa series of transition. That's right. So, una po yun yung time constraints. Oo. Due diligence that we have to present and prepare the documents properly na Totoo. maipakita natin to kay head of office before natin to i-submit or before natin i-process yung mga for the budget proposal. Kasi pinag-uusapan natin dito, una, alignment. So, isa po yun sa Totoo. challenges, no? Sa alignment pa lang, kailangan yung mga regional plans, sectoral plans, including yung policy directives po ng interim chief minister natin. Truth. Which is also strengthened na this mas matatag na Basta framework. more, yeah, yes, no? correct. Mas matatag po na framework and alignment ng mandate ng office natin. So, alignment, implementation preparedness, importante ito at nakita namin challenge po yung implementation readiness. It's because of, again, the time constraints, the gathering of the documents na kailangan para Totoo doon yan. sa implementation readiness. Because we are data-driven. Totoo. Importante when we say implementation ready yung ating mga programs, kailangan natin pakitaan ng proof, no? May verification na
okay, when we propose this budget for the next year, we can implement it smoothly. Yeah, So, that's yun right. po, no? Isang Wala ka challenge. nang, di aatras. Dire-diretso lang. Diretso tayo Oo. dapat at by 2027 December tapos lahat ng mga programa. Totoo, no? Na proposal. Ang dami talagang dokumento yan. Kabalay na dong isang example na napansin natin. Of course, before we propose for infrastructure projects, housing projects, kailangan handa ang ating lupa. Yes. Di ba? Yan yung mga requirements para maging implementation Ready. yung ating mga proposals, no? Kabalay na dong yan. Nako, mind you, ang hirap po talaga itong usaping paglupa ng pinag-usapan natin, no? Kabalay na dong. At yan po yung nagiging pinaka-challenge talaga sa aming office. Pero, because of our unity and of course our wanting, our strong desire, no? Na may sagawa ang ating mga tungkulin at syempre yung mga inaasahan ng ating mga benepisyaryo, talaga pong sa tulong ng ating IPS, ang ating top management, ginagawa ang lahat kahit na hindi ganun kadali. Yeah. No, na masolusyon na ng mga ganito mga ano. So with this, kabalay na dong, yung mga challenges, yung mga hamon natin, ano yung mga actions taken natin, ng mga best practices na yung sinasagawa na pwedeng ibahagi natin sa kanila para maibsan naman yung ganito mga problema or mga hamon sa atin. Regarding po dyan sa steps, no, moving forward, kasi nga po maganda dahil nga po na reschedule tayo later this July 9 po tayo, no. Totoo. So ang isa po sa mga gustong i-propose ng management from the office of the minister is we conduct another meeting. Okay. Could be a dry run activity ulit. Just to verify yung mga documents na dadalhin natin sa MFPM ay align na dun sa na-submit nating proposals. Kasi po, nakapag-submit na tayo ng budget proposal. Isa po tayo sa mga earliest na ministry na nakapag-submit. Mashallah. That's what I know. And Very yung good. certifications na hinihingi natin from other offices, endorsing entities tulad Yeah. ng BYC, BWC, Bio. ay nakapag-ready na. We're just waiting for the BPDA, at BPDA. saka MPW. Totoo. So may strong communication tayo dyan. When sa strong communication, that's another step na ginagawa natin. Yun, Very kana- strong po yung communication natin sa MFPM, not just with MFBM but other offices na Kasi direkta eh. Yes, Wala yes na po. magiging ano pa. So, Medium. even the mediator. schedule po, Ma'am Sally, kailangan yun nga po yung isa sa mga actions natin ngayon. We have to make sure that itong scheduled activity natin at TBH ay well communicated sa MFBM. Baka kasi may advance copies na kailangan tayong isubmit doon Totoo. para sa technical review din nila. So the communication is very important. And another thing na nakita ko, Ma'am Sally, na nagiging action, I'm talking about the team, Ma'am Sally, not just the IPS po, no, is that the management, no, sila na po mismo, coming from the housing division, yung mga requirements na hiningi natin, yung mga yung policy paper na the policies regarding sa yung issues nga concerning mga the land, guidelines, guidelines correct. ito. So nakapag-ready na sila, and then hopefully we can present this sa dry run, and then maybe we can submit it earlier Ang din sa galing. MFBM. That's right talaga. Kumbaga ang bawat section, division, or service ay gumagalaw na kahit hindi pa naanuhan talagang because that is the product of your facilitation. 'Di ba? Yung ating constant communication, constant reminders, at syempre, yung talagang kagustuhan na maging padala yung lahat-lahat ng mga bagay-bagay sa ating preparasyon sa ating budget hearing. Kahit yan lang po ay talagang nakakapagpatayo ng ating dahil hindi ho ganun kadali during. Kasi talaga po ina-ensure na tinitiyak nila na ang ating mga minimungkahing budget ay magamit ng tama at tama talaga para sa ating mga aktibidades sa ating ministry. Kagaya nga po natin sinasabi, kapag gumalaw po yan, parang gumalaw na rin yung ating Office of the Minister dahil we are directly under the Office of the Minister, and of course we are facilitating everything kabalay na rin for the betterment and for the easiest conduct of everything that matters sa ating office. Mashallah, alhamdulillah, no? At syempre, kung meron tayong mga challenges, meron tayong actions taken, best practices, so ano pa yung dapat malaman ng ating mga taga-subaybay, kabalay na dong, na yun yung susunod na mga gagawin, na mga hakbangin
para maging mas handa pa tayo para sa ating budget call, yung ating budget hearing, at yung ating, meron bang dapat, no? Pero yung dapat kasi, separate topic na, no? Kabalay na Ria, na mga naunang topic. Mata July, makita natin ulit si... Inshallah. Okay, so, ganun ka, ano, no? February yung announcement or yung memo from MFBM, and then, we are given how many months bago maging, tawag dyan, bago yung actual na budget hearing natin. June, no? Kabalay na do? June 1 pong simula nung June 1. schedule. Ganun talaga, Kutino, ganun karami ng dapat na i-prepare. So sige, sa mga susunod na araw or mga buwan, ano pa ang gagawin ng team para maging mas handa pa para sa ating budget hearing? I think, Ma'am Sally, nabanggit ko naman na yung mga nagiging actions. yeah. Continuous yun, hindi yun siya tapos na. Ngayon lang, ginawa Opo, ngayon lang. opo. Oo. Tuloy-tuloy yung strong communication. Importante po talaga yun. And then, to make sure that our proposals are already prepared, just to give information po, Ma'am Sally, no? Yeah. We are around 4 billion na proposal for our constituents, no? Mapapabahay, mga policy or regulatory Technical na assistance, yes. and regulatory functions natin, services natin. HOA. Even the monitoring. Yeah, even the monitoring, yes. Monitoring programs natin. So, we're only asking for billion pero it has a big impact dun sa Totoo. communities na especially itong BARM ay war-torn areas, Mhm. no? So, yun po. I think doon na kami tutok ngayon sa communications kasi Truth. it's under the discretion na ng minister natin for the schedules kung tutuloy tayo doon sa dry run activities and Yeah. meetings. Mhm. So I think Totoo that's yan. it po. And take note, kabalay na dong, no? Yung ating mga kabalay dyan na nagkinig at nanonood ng ating programa, hindi pa tayo naka 1% yata sa ating pag-resolve ng ating housing backlog, di ba? Ito po, di ba? 315,000 plus yung housing needs natin, hindi pa naka 1% yung ating 6,000 plus. Pero ang laki ng impact, Ma'am Sally. Malaki lang impact, Talaga. pero marami pa nangangailangan. And that is one of the reasons why we are requesting for more budget. Yes. And of course, kung request ka ng more budget, kailangan din ng maraming nagtatrabaho para magamit ng mabuti yung budget na yon. And that is for our personal na gagawa ng ating ano. Ganyan po yan. Kailangan talagang dadami ang ating mga resources, dadami ang ating workforces, Mambo, para magawa ng tama at mabuti yung ating mga, di ba, Kabalay na Ria? Would you like to ask Kabalay na Dong? Kabalay na Ria? Available ka July, sometime Thursday. Grabe talaga. Actually, ito yung gusto kong i-note ha. Yung sinabi ni Kabalay na Don kanina, yung constant communication, proper communication, napakagaling ng kanilang team. Sa pag-feedback talaga, automatic. Lahat ng mga pinag-usapan, lahat ng mga pinagkayarian, agreement with the MFBM, automatically feedback, no? Sent to our top I management. appreciate the Yeah. transparency most That's of all. right. And the details Yes. na nakalagay sa ating mga ano. And very important yung ating communication channel, which is yung chat room natin. So talagang dapat magbasa ang bawat isa sa ating chat room. Which is the hardest part. Kailangan din mag-backread kapag medyo napatagal na, medyo matagal. Kailangan talaga natin maging, tawag dito, patient para lang makuha ang tamang impormasyon at para magawa natin ang tamang hakbang para ho masapagana ang ating trabaho. Okay? At dahil ho dyan, Kabalay na Dong, Kabalay na Ria, we would like to hear from our guest speaker, Kabalay na Ding Dong, kung ano nga ba ang kanyang final message, no? Final call sa ating episode. Panawagan na ba ito? Final call niya or message para sa ating episode ngayong araw. Kabalay na Dong? Una, Ma'am Sally, gusto ko lang talagang i-appreciate and magpasalamat sa ating minister. A very sincere minister, Yeah. Mr. Ali. To our deputy minister who's always been, even during his time as an OIC, was very, very supportive Yeah. dun sa activities, sa lahat ng programs and initiatives ng management. Yes. Of course, sa ating kakabalik lang na Yeah. Director General. Again, ever Hasma supportive. Brewer. Hadja Yes. bro. Kabalay. Sir pala, sorry. Kabalay na DJ. Sir BDG. So we're very happy na bumalik na The trio, no? The trio, no? Wag lang din natin kalimutan pagpasalamat kasi even nasa background lang sila, sila actually yung moving people, Yeah. our service directors, no? Totoo, so itong totoo. executive natin talaga, I agree. talagang nagtatrabaho ng
kung hindi lang nakikita ng management, no, pero sila yung talagang Isang tawag lang. opo, talagang maasahan natin yung service directors natin, the Totoo. executive as a whole, our division chiefs and all the heads of the office. Ako gusto ko din magpasalamat po sa ICS as partner natin sa OM, sa Office of the Hindi lang Minister. talaga magkasama sa sa kwarto, no? Sa kwarto room. Sa office. Oo. Kundi sa lahat ng mga bagay. Kasi interconnected yan. Kabalay na doon, correct. So very very thankful. Pero ayoko din pong kalimutan dito sa budget call na to, sa preparation, yung technical working group talaga, the technical people, partners natin from the budget, from the accounting, of course the monitoring division po, Yeah, Sally. totoo. Meron na kaming performance review team at kasama din sila talaga sa participate when it comes Ano to nga the yung budget. kailangan nilang gawin na yung next step natin? Kunyari, yung mga budget na kailangan ibalik, ganun ang yung mga justifications. Yes. Anong tawag doon? Meron po tayo ngayon yung MOA PR. Yun, MOA PR. MOA that's right. PR. So, performance review po yun, Ma'am Totoo. Sally. Mhm. So, dinagdag po yan para mas matutukan ng regional government yung performance ng bawat opisina, kung talaga bang nakakapag-perform tayo. And lastly, Ma'am Sally, gusto ko lang din pasalamatan yung team namin, although maliit kami, mga masisipag, Totoo. mga ganda at gwapo ko ng mga kasama, no? Oo. Talagang very thankful kasi kung if itong mga manonood natin hindi nila alam, no, marami po tayo mga participation sa Yeah. part tayo ng back, no, Totoo. other committees din po, so Ako medyo back pa busy. lang. Busy talaga tayo, Ma'am Zali. Totoo. So we're very thankful sa itong mga kasamahan natin na kahit pa paano Si Sarah nakangiti palagi. Oo. Kahit na pressured. galing sa amin yan. Totoo. Yun po, baka pwede ko pong i-shoutout lang Oh, din sure. shoutout ko lang po si the love of my life, the other half. Ay, Ayun. nainggit naman ako dito. Sabay na rin. Shoutout ko lang. Baka may gusto kayo ni-shoutout Dahil mamaya, baka Ate Sally. wala. nanonood siya. And to our little angel na very very active. Bili-bili. I miss her already. Oh, So, Masya. Yun lang po, Ma'am Sally. Very thankful sa radio program. Thank you so much. Kabaladong, a family man, a very dedicated office worker, di ba? Kabalay na Ria, may pagkabuli rin minsan, pero kay Hamsi lang po yun, saka kay Tyrone Luis Agcambot sa opisina. Okay, so there you have it, our head of the internal planning section under the Office of the Minister, si John Anthony Ocamin, ang ating naging guest speaker ngayong araw na ito para sa ating MHS discusses. Nalaman natin ang mga detalye ng ating sinatawag na paghahanda para sa budget call. At dahil dyan, Kabalay na Ria, hinihintay namin ang iyong magic 3 questions para sa ating episode ngayong araw na ito. Bago tayo magtapos, ano nga ba ang ating magic 3 questions? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito na po tayo sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan upang sa kaalaman ng ating programang posibleng magpapapanalo sa inyo ng 100 peso load. Aha. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay, Petsa, kailan Petsa. ang original na schedule ng budget call ng MHSD? Budget hearing, no? Budget hearing. Yes. Ng MHSD. Ng MHSD. Sige. So, yung original date, so buwan, araw. Ikalawa? Second question, sa mga nabanggit na challenges ni IPS, ng Internal Planning Section, at ng MHSD in general, sa paghahanda sa ating budget call, magbigay lamang ng isa. Isa lang. Isa lang. Okay, sige. Ikatlo? At yung tatlong tanong, anong ministry ang tumatawag para sa budget ng ministry, offices at agencies ng BARM? Nako naman. Kahit mga letra lang ibigay ninyo Kahit sa acronym lang. Kahit acronym lang. So, sinong ministry ang tumatawag sa budget? Ang naga-budget call. Kumbaga, Gumagawa ng budget call, oo. yes, ang Na nangyayari yan, February ng bawat taon. Di ba? Kabalay na Ria. Sige. So, saan sa mag-text? ulit muna, repeat muna ng ating questions. First question, Petsa ang sagot. Kailan ang original na schedule ng budget hearing ng MHSD na hindi Okay. natuloy?
And second question, magbigay ng isang challenge na nabanggit ni Kuya Dingdong na kinakaharap ng MHSD at ng IPS sa paghahanda sa budget call. And third question, acronym or kung kaya ninyo, full ministry name nila. Anong ministry ang nagsasagawa ng budget call? And Sige. with that, ipadala na ang inyong tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Okay, so there you go. Thank you very much, Kabalay na Ria, sa ating KKK, ang last segment ng ating programa, ang MHS Delivers. At dahil dyan, tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito, ang ating 276th episode ng ating programang MHS Delivers. Sa ngalan ho ng ating napakababait at napaka-supportive na leaders sa MHSD, ang ating Minister Zaidi Ali, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating Bangsamoro Director General Esmael Ibrahim, at sa ngalan nina Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Juwayria Bintemran Muhammad. At ako po yung ikod bang sa Morab Sari Palat sa ating mga kasamaan sa ICS, Sir Datno Zaida Sir Almansur Sugaw, Ma'am Jasmine Ilangi at sa ating kasamaan sa DXMS. Sir Rupert, maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Yes, that's it again. Thank you so much, Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na palagi pa rin nagpapaalala sa atin na isagawa ang ating bawat gawain sa araw-araw ng mayroong pagmamahal, kahusayan at kasiyahan. At syempre, gabay ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and building community, building umma. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho ay nagpapaalam na at palagi pa rin bumabata sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Acting Minister Zaide C. Ali at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito.